Hello guys! So ito na nga yung pinakahihintay natin. So good news po ito no para sa ating lahat. Meron nang naghain ng criminal case against sa Romualdez at sa mga kasamahan niyang sa mga kasamahan niyang nag-falsify no ng BICAM report. Kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to like and subscribe to my channel po. So diretso na po tayo sa video ito. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Yun po. So ito po si Congressman Bebot Alvarez. So, former speaker siya, no? And now, a congressman. Maghahain po sila ng kaso against kay Romualdez. Sinong masaya dyan? Comment po kayo. Mag-comment po lang lahat ng masaya sa pangyayaring ito. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Tama lang talaga, no? Kasi siya talaga yung mastermind ng lahat ng mga pangyayaring ito. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Diba? Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. Oh, di ba? So, sa simula nung pag-release ni Duterte ng ang issue ito, parang wala lang sa kanila eh. Alam mo yung dinay lang nila, parang tinatabunan lang nila, wala lang talaga, political attack lang talaga. Pero hindi nila alam kung gaano kaimportante ang mga dokumentong yun. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan. Grabe. Guys, 240 billion pesos ang pinaglulustay or nilalagay sa bulsa ng mga politikong ito. Grabe, dapat talaga sila managot, no? Dapat lang talaga. Galit nga nila kay Sara sa 100, magkano yun? Million? 125 million ba yun? Na ginamit lang naman talaga ni Sara lahat para mapadali yung trabaho ng Office of the Vice President. Samantalang ito, guys, budget to ng Pilipinas, ha? Yun, budget. Talagang budget ng Office of the Vice President. Ito, budget ng Pilipinas, guys. Grabe. Grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM at hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. Totoo. Dapat talaga managot yung tatlong yan at hindi pa nila pinapangalanan lahat, tatlo lang muna. So, aabangan talaga natin ito, guys. Kaya talagang isupport natin itong kasong to. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Tingnan mo, hindi nila nire-release yung enrolled bill kasi nga makikita talaga nila na sobrang layo. Makikita talaga ng buong lahat ng tao na sobrang layo ng inaprubahan sa Congress at yung nasa GAA. Kasi nga, inano na ni Tamba. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Oo, tama. So, wag talaga tayong magpadala, guys. Tumulong tayo sa pagpakalat
ng katotohanan na dapat okay lang, tanggapin nyo yung mga akap na yan, mga AX na yan guys, pero talaga namang wag tayong magpadala, wag kayong magpadala sa kanila at wag kayong magpasalamat, ika nga ni Marcoleta, kasi pera nyo yan, hindi galing sa kanila yan. Kaya dapat lang na hindi kayo magpasalamat. So guys, talagang makakatulong tayo sa kasong ito sa pamamagitan ng alam mo yung disseminate ng information na to na talaga namang kailangan mapanagot yung gumagawa nito. Well, tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. No? Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report, i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na... Oh, di ba? Natatandaan niyo yung sinabi ng interview ni Congressman Kimbo? Inadmit niya na meron talagang blanco. Pero yung mga senador, wala daw. Pero si Congressman Kimbo na nag-admit na meron talagang mga blanco. Yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. So dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng technical working group. Correct. Wala silang maipakita kasi wala namang nangyari. Kasi nga, alam mo yung ginamay-gamay lang ni Romualdez ang lahat. Technical working group sa Senado, technical working group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng technical working group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement nang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report. Na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado. Ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado. Oh, di ba nga? Ngayon lang talaga guys nangyari na merong ganitong mga, alam mo yung pinirmahan kahit blanco-blanco at merong blanco. Ngayon lang talaga nangyari. Dahil yan kay Tamba kasi nga siya yung nag-orchestrate lahat ng mga pangyayaring ito, lahat ng funds ng Pilipino, ng budget ng Pilipinas. Na nagkaroon ng Bicameral Conference Committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. Diba At nga? kung ito rin ay sinabmit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bebot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertions. Yun lamang po. Diba nga? So, hindi nila pinapakita yung enrolled bill. Hindi nila pinapakita, guys, kasi takot sila. Kasi nga, doon talaga mako-confirm lahat ng mga kagaguhan na ginawa nila. Mako-confirm talaga lahat. Speaker, former Speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, syempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit? Nako, lagot talaga tong tatlong to. Sa pagkakaalam ko, wala pang, kinasuhan yung Citizens Crime Watch na hindi nanagot sa batas. Kaya, nako, lagot talaga tong tatlong to. At yung mga accomplice, meron din pero hindi pa nila pinangalanan.
sila. Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Correct. Lahat po yan, may basbas ng Speaker. Yes. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Yun na nga, magpasalamat talaga tayo kay Congressman Kimbo kasi siya talaga yung nag-admit na meron talagang blanco sa bicameral report na fill in ng technical working group. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Totoo, kasi siya lang talaga yung nag-admit Alam mo yung bang mga senador, lalo na yung si Villanueva, si Pimentel, sabi nila wala daw blanco. Wala daw blanco. Grabe namang walang blanco. Hindi ba nila nakita yun? So iba pala yung na-receive nila sa email kung walang blanco sa kanila. Naku talaga, talaga nila, mga liar, mga sinungaling, ano ba yan? Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Correct. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin. Nangyari na yan dati. Remember yung sinabi ni VP Sara sa interview na 5 million lang yung 5 billion lang yung inaprubahan na budget sa DepEd dun sa mga construction ng mga paaralan. Pero pagdating ng GAA, naging 15 billion. Last year pa yun So ngayon, yung ginawa nila, medyo na talaga, sobrang laki na talaga kasi, sobrang gamay na nila yung mga gawaing ito. Kaya, nako, grabe talaga. Nyo rin request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprubahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Oh, yun talaga yung dapat na malaman ng taong bayan. Kaya talaga, tinatago nila yung enrolled bill. Hindi nila pinapalabas kasi nga naman, totoo talaga, lalabas talaga ang katotohanan. Sobrang layo ng mga nilagay na inaprubahan ng Kongreso sa BICAM report at sa nilabas sa GAA, which is ang enrolled bill. Kasi nga, may gumamay na. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mong ilabas? Correct. Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Nako! Patay tayo dyan. Pag hindi nila nilabas yung enrolled bill, ibig sabihin, wala talagang nangyaring enrolled bill. So mapupunta na naman yung blame sa presidente, sa Office of the President, yung mga galamay niya. Naku, talaga. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema. Correct. Siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill. Para naman ma-compare natin. Tama ba yan o pareho ba yan? Nung inaprubahan ng BICAM, inaprubahan ng plenary. Di ba nga? So, mapipilitan talaga silang ilabas yung enrolled bill kasi lagot talaga si Marcos dito Pag hindi nila nilabas yung enrolled bill, talaga namang mananagot si Marcos. Ano pala yung pinirmahan niya? May pa-video pa sila, Nagpirma raw yung presidente ng 2025 budget tapos ngayon hindi nila maipakita yung enrolled bill. Batas yun Dapat lang may access lahat ng tao sa batas na yun kasi batas nga yun ng Pilipinas. So, hindi nila maibigay, hindi nila maipakita. Talagang lagot si Marcos pag nangyari yan. At kung hindi papayagan na yan ni Marcos, ibibigay talaga nila yung enrolled bill, mapapakita nila sa taong bayan, ay talaga namang mananagot, kung sobrang layo ng enrolled bill sa inapprove sa Congress, sa bicameral report
na kung saan yung mga digits, sobrang daming zeros.